Noong mga huling araw ng kasaysayan ng mundo, malinaw ang babala. At sa mga huling araw ay ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman, at ang inyong mga anak na lalaki at babae ay maghuhula, at ang inyong mga binata ay makakakita ng mga pangitain, at ang inyong matatanda ay mananaginip ng mga panaginip. Gawa, 2:17. Ito ay hindi lamang pangako ng Diyos kundi isang katiyakan para sa kanyang bayan na nananatiling tapat. Mula sa panahon ni Ellen G. White, malinaw ang kanyang ipinahayag. Sa panahon ng wakas, ang mga tapat, yaong naglilingkod sa Diyos ng buong puso, ay tatanggap ng mga pangitain at babala mula sa langit. Si Ellen White ay nagsabi, sa kapanahunan ng krisis, ang Espiritu ng Diyos ay magpapahayag sa pamamagitan ng mga tapat at mapagpakumbabang kaluluwa. Testimonies for the Church, Volume 5, Par 707. Sa mga bayan sa kanayunan at maging sa mataong syudad, magkakaroon ng mga taong tinatawag ng Diyos upang magpahayag. Ang ilan ay hindi kilala sa lipunan, ngunit kilala sa langit. Sila'y hindi magdadala ng sariling salita, kundi ang malinaw na tinig ng Espiritu. Ngunit may panganib, marami ang mag-aangkin ng pangitain na hindi mula sa Diyos. Kaya't malinaw ang payo ng kasulatan, subukin ninyo ang mga espiritu kung sila'y mula sa Diyos. 1 Juan 4:1. Ang tunay na pangitain ay kaayon ng Biblia at nagpapatibay ng pananampalataya sa salita ng Diyos. Sa bawat sulok ng mundo, ang mga tapat na kaluluwa ay aatasang magsalita laban sa kasamaan, gaya ni Jeremias na hindi maaring manahimik sapagkat parang apoy ang salita ng Diyos sa kanyang puso. Jeremias 29. Hindi ito magiging madaling gawain. Ang ilan ay uusigin, pagtatawanan at itataboy. Ngunit tulad ng sinabi ni Jesus, mapapalad kayo kapag kayo'y inaalimura at inuusig, sapagkat sa gayon din nila inusig ang mga propeta na nauna sa inyo. Mateo 5:12. Ang mga pangitain sa panahon ng wakas ay hindi para sa pagtatanghal ng sariling karangalan. Ang mga ito ay magdadala ng mensahe ng pagsisisi, babala laban sa kasalanan at pag-asa sa pagbabalik ni Kristo. Sa pamamagitan nito, ang bayan ng Diyos ay mapapalakas upang tumayo sa gitna ng kaguluhan. Sabi ni Ellen White, kapag ang kadiliman ay sumasakop sa lupa, ang liwanag ng Diyos ay magliliwanag sa pamamagitan ng kanyang mga anak na tapat at sila'y maglilingkod bilang tinig ng babala at pag-asa. The Great Controversy, Pager 606. Ngayon ang tanong sa atin, tayo ba'y kabilang sa mga tapat na handang tumanggap ng tungkuling ito? Kung nagustuhan mo ang mensaheng ito, huwag kalimutang i-like, magkomento at mag-subscribe para sa mas marami pang aral mula sa salita ng Diyos at sa mga sinulat ni Ellen G. White. Sa kasaysayan ng bayan ng Diyos, maraming pagkakataon na nagkaroon ng mga pangitain ang kanyang mga lingkod. Ngunit mula pa noon, malinaw ang utos, subukin ang lahat. Sinabi ni Apostol Pablo, huwag ninyong hamakin ang mga pahayag. Subukin ninyo ang lahat ng bagay, panghawakan ninyo ang mabuti. 1 Thessalonica 5:20-21. Sa panahon ng wakas, dadami ang mga nagsasabing sila'y may pahayag mula sa Diyos. Ang ilan ay totoo, ngunit marami ang magdadala ng panlilinlang. Ayon kay Ellen G. White, Satanas ay may mga mensahero na magpapanggap na may liwanag mula sa langit, ngunit ang kanilang mga aral ay maglalayo sa tao sa salita ng Diyos. The Great Controversy, Pager 593. Ang isa sa pinakamahalagang tanda ng tunay na pangitain ay ang pagkakatugma nito sa Biblia. Hindi kailanman magdadala ng mensahe ang Diyos na sumasalungat sa kanyang salita. Kung ang isang pangitain ay nagtuturo ng bagay na salungat sa kautusan ng Diyos o nagpapalabo sa katotohanan, ito'y dapat itakwil. Isang halimbawa nito ay makikita sa panahon ni Propeta Mikas, habang ang karamihan sa mga propeta noong panahon niya ay nagdadala ng magagandang mensahe na nagpapakalma sa bayan. Si Mikas ay nagdala ng matigas na babala mula sa Diyos. Beyond Hari 22:13-14. Ipinapakita nito na ang tunay na mensahero ay hindi palaging magdadala ng balitang nakakaaliw, kundi minsan ay magbibigay ng mensaheng nagpapagising sa bayan mula sa espiritual na pagkakatulog. Ellen White ay nagsabi rin, ang mga tapat ay magpapahayag ng katotohanan ng walang takot, kahit na ito'y magdala ng panganib sa kanilang sariling buhay. Testimonies for the Church, Volume 5, Pager 136.
Ang mga pangitain sa panahon ng wakas ay magiging malinaw sa kanilang layunin upang ihanda ang bayan ng Diyos para sa pagbabalik ni Kristo. Ngunit paano nga ba subukin ang mga pangitain? Pagsunod sa Biblia, ito ang pinakamataas na pamantayan. Bunga sa buhay ng tagapagdala ng pangitain. Ang kanyang buhay ba ay nagpapakita ng kabanalan at pagsunod, pagtuturo tungo sa mas malalim na pananampalataya? Pinalalakas ba nito ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa? Pagpapatupad ng katuwiran? Nagdadala ba ito ng pagsisisi at pagbabalik loob? Sa wakas ng panahon, ang mga tapat na may pangitain ay hindi hihingi ng kaluwalhatian para sa sarili. Ang kanilang pananalita ay laging magtuturo sa Diyos at sa kanyang kautusan. Sila'y magiging kagaya ni Juan Bautista na nagsabing, kinakailangan na siya'y dumakila at ako'y mababa. Juan 3:30. Ang ating tungkulin ay maging mapagmatsyag at bukas sa pagpapahayag ng Diyos, ngunit handang tanggihan ang anumang bagay na malinaw na salungat sa kanyang salita. Ang tunay na liwanag ay hindi kailanman hahalo sa kadiliman. Ang Biblia ay malinaw na naglalarawan ng mga tanda bago ang pagbabalik ni Kristo. Sinabi ni Jesus, magkakaroon ng mga lindol sa iba't ibang dako, at magkakaroon ng kagutom at mga salot, at magkakaroon ng kakilakilabot na mga pangyayari at mga dakilang tanda mula sa langit. Lucas 21:11. Sa ating panahon, nasasaksihan natin ang mabilis na pagdami ng mga sakuna, giyera at kaguluhan sa lipunan. Ayon kay Ellen G. White, ang mga pangyayaring nagaganap sa paligid natin ay nagpapatunay na ang mga hula ng Biblia ay natutupad na at ang wakas ay malapit na. Testimonies for the Church, Volume 9, Primary 11. Ngunit bukod sa pisikal na mga tanda, may espiritual na palatandaan din. Ang paglamig ng pag-ibig sa Diyos, ang pagtaas ng kasamaan, at ang pagdami ng huwad na relihiyon ay lahat tanda ng nalalapit na paghuhukom. Sinabi ni Apostol Pablo, sapagkat darating ang panahon na hindi na nila titiisin ang wastong aral, kundi hahanap sila ng mga guro na magtuturo ayon sa kanilang kagustuhan. 2 Timoteo 3. Isa sa mga dakilang tanda na binanggit sa kasulatan ay ang pagbubuhos ng Espiritu Santo sa bayan ng Diyos. Ito'y tinawag na huling ulan o late rain. Ang huling pagbuhos na ito ay maghahanda sa mga tapat para sa pinakahuling gawain ng Ebanghelyo bago magsara ang pintuan ng awa. Sinabi ni Ellen White, bago dumating si Kristo, ang kanyang bayan ay tatanggap ng kapangyarihan mula sa itaas na magbibigay sa kanila ng tapang upang magpatotoo kahit sa harap ng pinakamalupit na pagtutol. The Great Controversy, Panzer 6 and 11. Ngunit sa parehong panahon, si Satanas ay magpapadala rin ng mga huwad na tanda at milagro upang linlangin kahit ang mga hinirang, kung maaari. Kaya mahalaga ang pagkilala at pagsusuri sa lahat ng bagay batay sa Biblia. Hindi lahat ng nakakakita ng pangitain o gumagawa ng kababalaghan ay mula sa Diyos. Mateo 7:21-23. Ang mga tapat na tatanggap ng mga pangitain sa panahong ito ay hindi mahahawa sa takot ng sanlibutan. Sa halip magiging matatag sila, gaya ni Habakuk na nagsabi, kahit hindi mamunga ang puno ng igos, gayon may magagalak ako sa Panginoon, magagalak ako sa Diyos ng aking kaligtasan. Habakuk 3:18. Tayo ay tinatawagan ngayon upang pag-aralan ang mga tanda, hindi upang manghula ng araw at oras, kundi upang maging handa anumang oras. Ayon kay Ellen White, ang ating kaligtasan ay nakasalalay sa ating kahandaan sa bawat araw, hindi sa pag-asa sa isang malayong paghahanda sa hinaharap. Christ's Object Lessons, Panzer 412. Ang panahon ng wakas ay hindi lamang isang teorya. Ito ay isang realidad na unti-unting bumabalot sa mundo. At sa gitna ng lahat ng kaguluhan, tatawagin ng Diyos ang mga tapat upang magdala ng huling babala. Bago tuluyang magsara ang pintuan ng awa, magbibigay ang Diyos ng isang huling babala sa sanlibutan. Sa Apokalipsis 18:1-2, inilarawan ni Juan ang isang makapangyarihang anghel na bumababa mula sa langit, na ang kaluwalhatian ay nagbigay liwanag sa buong lupa, at sumigaw ng malakas. Bumagsak ang dakilang Babylonia. Ayon kay Ellen G. White, ito ang tinutukoy bilang malakas na sigaw, loud cry, na magsasama sa huling pagbuhos ng Espiritu Santo, ang huling ulan. Sinabi niya, ang mensaheng ito ay ihahayag ng may ganap na kapangyarihan at ang lupa ay liliwanagan ng kaluwalhatian ng Diyos. The Great Controversy,
Finder 604. Sa panahong ito, ang mga tapat ay tatawagin upang ipahayag ang tatlong mensahe ng anghel mula sa Apokalipsis 13:16 or 32. Pagbibigay babala laban sa pagsamba sa hayop at sa kanyang larawan, pagtawag sa pagsamba sa lumikha at pagsunod sa kanyang mga utos, pagpapatatag sa pananampalataya ni Jesus sa gitna ng pagsubok. Ang mga may pangitain sa panahong ito ay makakakita ng malinaw na direksyon mula sa Diyos. Sila ay magiging instrumento upang akayin ang bayan patungo sa matuwid na landas. Ngunit ito ay magdadala rin ng matinding pagsalungat. Sinabi ni Jesus, "Kayo'y kapupootan ng lahat dahil sa aking pangalan, ngunit ang magtitiis hanggang wakas ang siyang maliligtas." Mateo 10:22. Ellen White ay nagbabala na sa huling gawain. Ang bawat kaluluwa ay tatayo sa isang malinaw na panig, para sa Diyos o laban sa Kanya. Walang gitnang landas. Testimonies for the Church, Volume 5, Fire 746. Ang huling babala ay magdadala ng malinaw na paghihiwalay sa pagitan ng tapat at ng mga sumusunod sa Babylonia. Mahalaga ring tandaan na ang malakas na sigaw ay hindi lamang nakasalalay sa malalaking pangangaral, kundi sa personal na patotoo ng bawat mananampalataya. Ang mga simpleng pagsaksi sa kapitbahay, pamilya at kaibigan ay magiging bahagi ng dakilang gawain. Ang bawat isa ay tatawagin upang gamitin ang kanyang tinanggap na liwanag. At sa mga panahong ito, ang mga tapat na may pangitain ay hindi mag-aalinlangan na magsalita ng katotohanan kahit na magdala ito ng panganib sa kanilang buhay. Tulad ng sinabi ni Propeta Amos, "Ang leon ay umuungal, sino ang hindi matatakot? Ang Panginoon Diyos ay nagsalita, sino ang hindi maghuhula?" Amos 3:0. Tayo ay tinatawagan ngayon upang maging handa sa puso, sa isipan at sa gawa. Ang huling babala ay hindi basta mensahe. Ito ay isang panawagan sa lubos na pagbabalik loob bago tuluyang magsara ang pintuan ng awa. May isang panahon sa kasaysayan ng sanlibutan na ang awa ng Diyos ay tatapusin. Tinatawag ito sa Biblia bilang pagsasara ng pintuan ng awa, close of probation. Sa Apokalipsis 22:11 ay mababasa, "Ang masama ay magpatuloy sa paggawa ng masama, at ang marumi ay magpatuloy sa kanyang karumihan, at ang matuwid ay magpatuloy sa paggawa ng katuwiran, at ang banal ay magpatuloy sa kabanalan." Sa panahong ito, ang bawat tao ay nakagawa na ng kanyang pasya para sa Diyos o laban sa Kanya. Wala nang pagbabago ng panig, wala nang karagdagang pagkakataon. Ayon kay Ellen G. White, kapag nagsara na ang pintuan ng awa, wala nang pagpapatawad para sa kasalanan. Ang mga tapat ay tatakpan ng proteksyon ng Diyos, ngunit ang mga tumanggi ay iiwan sa kanilang piniling kapalaran. The Great Controversy, Pier 613. Bago dumating ang sandaling ito, ibubuhos ang huling ulan at maririnig ang malakas na sigaw. Ang mga tapat na may pangitain ay magbibigay ng huling babala, at ang sanlibutan ay hahayaan ng Diyos na gumawa ng kanilang pangwakas na pasya. Ang gawain ng Espiritu Santo ay magiging ganap sa kanyang bayan na magpapatibay sa kanila upang manatiling tapat kahit sa pinakamalupit na krisis. Sa panahon ng pagtatakip ng awa, magsisimula ang tinatawag na malaking kapighatian, time of trouble. Sa Daniel 12:1, ganito ang nakasulat, "Magkakaroon ng panahon ng kaguluhan, gaya ng hindi pa nangyari mula nang magkaroon ng bansa hanggang sa panahong iyon. Ngunit ang pangako ay malinaw. Sa panahong iyon ay maliligtas ang iyong bayan, bawat isa na masusumpungang nakasulat sa aklat." Hindi magiging madali ang panahong ito para sa bayan ng Diyos. Wala nang tagapamagitan sa santuwaryo sa langit, sapagkat si Kristo ay tatayo bilang hukom at hari. Ngunit sa parehong oras, ang proteksyon ng Diyos ay magiging ganap sa kanyang mga anak. Tulad ng Israel sa panahon ng 10 salot sa Ehipto, ang bayan ng Diyos ay iingatan mula sa galit ng mga sumpa na ibubuhos sa sanlibutan. Ellen White ay nagsabi, "Ang mga tapat ay hindi iiwan ng Diyos kahit sa pinakamadilim na oras. Ang kanilang pananampalataya ay susubukin, ngunit sila ay lalabas na dalisay gaya ng ginto." Testimonies for the Church, Volume 5, Page 146. Kaya't ngayon pa lang, tinatawagan tayong magpasakop sa Diyos at paghandaan ang araw na iyon. Hindi ito oras para magpabaya sa espiritual na buhay, sapagkat darating ang panahon na wala ng pagsisisi na tatanggapin.
tulad ng sinabi ni Jesus sa Mateo 24:41, "Kaya't kayo'y maghanda, sapagkat sa oras na hindi ninyo inaakala ay darating ang Anak ng Tao." Sa pagdating ng mga pangitain at pambihirang mga pagpapahayag sa huling panahon, hindi lahat ng tumatanggap ay agad handa. Ang Diyos ay may proseso ng paghuhubog, isang mahinahon ngunit sagrado, upang gawing angkop ang kanyang mga kasangkapan. Hindi ito instant, hindi rin ito palabas ng dangal o sariling kapurihan. Ito ay gawa ng pagninilay, paglilinis, at matiyagang pakikipamuhay kay Kristo. Ang unang hakbang sa paghuhubog ay ang pananatili kay Kristo. Ayon sa kasulatan, ang pagiging nakaugat at nananatili sa Kanya ang pinagmumulan ng pananampalataya at bunga. Juan 15:15. Ang mga taong tatanggap ng tunay na pangitain ay yaong umiibig na mananatili sa panalangin, pag-aaral ng salita at pagpapakumbaba. Ang kagandahan ng visyon ay nasusukat sa pag-ani ng bunga, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katitis, ang bunga ng Espiritu. Galatia 5:22-23. Pangalawa, ang pagsubok sa karakter. Hindi pinangungunahan ng Diyos ang sinuman sa dakilang gawain hanggat hindi nabubuo ang kababaang loob at katapangan sa pagharap sa pagsubok. Ang mga pagsubok ay gumigiling sa iman at ayon sa aklat ng Santiago, James 1:2, ang pasensya ay nagiging ganap na kaloob. Ito ang dahilan kung bakit ang mga ipinangangaral na pangitain ay madalas dumaan sa pagpapatuyo ng sarili, paglilingkod ng tahimik, at pagpigil sa pagnanasa ng pansariling pagkilala. Pangatlo, ang pamamaraang pagtutok sa Biblia bilang huling pamantayan. Ang kasulatan mismo ang sukatan, sinasabing subukin ang mga espiritu. Juan 4:1. Ang tunay na pangitain ay hindi magtataguyod ng doktrina na salungat sa salita ng Diyos. Ito'y magtutulak sa tao tungo kay Kristo at sa pagsunod sa kanyang mga utos. Ito ay malinaw sa mga halimbawa ng mga propeta. Ang mga tunay na mensahe ay nagbubunga ng pagsisisi at pagbabago, hindi pagkalito o paghahati. Pang-apat, ang pamamahala ng simbahan at pagkatuwang ng kapatiran. Ang dambuhalang gawain ay hindi nagaganap sa pag-iisa. Ang Diyos ay gumagawa sa pamamagitan ng pamilya, ng pananampalataya, ng mga pastor, matatanda, at kapatid-kapatid na nagmamasid at tumutulong magdisiplina. Ang mga mensahe ay dapat dumaan sa malumanay na pagsusuri ng pamunuan, hindi para patahimikin ang tinig ng Espiritu, kundi upang tiyakin na ang ipinapahayag ay payak, tapat at nagbubunga ng kabutihan. Panganib naman ang karangalan at sensasyonalismo. Maraming humahangad ng atensyon, maraming gumagamit ng mga karanasang espiritual bilang palamuti ng sarili. Si Ellen G. White ay madalas nagbabala laban sa pagtatangkang palakihin ang sariling pangalan at itinuro niyang ang tunay na kapangyarihan ay nagmumula kay Kristo at humahantong sa paglilingkod at pagpapakumbaba. Ang tanda ng peking mensahe, paghahanap ng dakilang pagsunod, paghahati-hati sa katawan ng mananampalataya, o pagtuturo na magpalagpas sa Biblia. Sa huli, ang mga pinagubayang mananaw ay magiging matalino at mahinahon. Sila'y magtuturing ng kanilang karanasan bilang hamon upang maglingkod at magwalay sarili. Sila'y maghahatid ng babala at pag-asa na magpapatibay sa bayan. Ayon sa Biblia, ang mga pinuno na maaasahan at matapat ang ilalagay ng Panginoon sa mga gawain. Mateo 24:45-47. At tulad ng itinuro ni Ellen G. White, ang kaligtasan ng mensahe ay hindi nasa karisma ng tagapagsalita, kundi sa itsura ng karakter na nagbubunga, ang karakter na hinuhubog ng Espiritu Santo. Sa panahon ng pagpapahayag, alalahanin natin, manalangin tayo para sa kabanalan, magsuri ayon sa Biblia, at magbigayang suporta sa mga kapatid na hinuhubog ng Diyos. Hindi tayo aasa sa liksi ng puna kundi sa katapatan ng buhay. Sa mga huling araw, habang ang kadiliman ay lalong lumalaganap sa mundo, may mga anak ng Diyos na patuloy na nananatiling tapat sa Kanya. Hindi sila natitinag sa gitna ng tukso at panlilinlang. Sila'y kagaya ng sinabi sa Apokalipsis chapter 12. Narito ang pagtitiyaga ng mga banal. Narito ang mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos. At ng pananampalataya kay Jesus. Isang gabi, isang kapatid na babae na naglilingkod ng may kababaang loob sa kanyang komunidad ay nagkaroon ng isang panaginip.
Sa panaginip, nakita niya ang isang malaking lambak na puno ng mga taong naglalakad patungo sa isang lungsod na nasusunog. May ilan sa kanila na nakatingin sa langit at nakikita ang liwanag, ngunit karamihan ay abala sa kanilang mga sariling gawain, hindi pansin ang panganib. Nang siya ay magising, nadama niya ang bigat ng mensahe. Naalala niya ang mga salita ni Ellen G. White. Sa mga huling araw, marami sa mga tapat ay makakatanggap ng mga panaginip at pangitain upang magbigay babala at magturo sa bayan ng Diyos. Testimonies for the Church, Volume 9. Naiintindihan niya na ang panaginip ay hindi para sa kanya lamang, kundi para sa buong iglesia. Sa kanilang pagtitipon, kanyang ibinahagi ang panaginip. Habang siya ay nagsasalita, ang kapatiran ay nakaramdam ng matinding pagpukaw sa kanilang puso. Napansin nila na ang larawan ng lungsod na nasusunog ay sumasalamin sa babala ng Biblia sa 2 Pedro 3:10. Ngunit darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, at ang lupa at ang mga gawang naroroon ay masusunog. Muling ipinaalala ng panaginip na ang ating pananampalataya ay hindi dapat nakatali lamang sa kaalaman, kundi sa aktibong paghahanda. Ang mga tapat ay tatawaging magbabala sa iba kahit na hindi ito tanggapin ng lahat. Si Ellen G. White ay sumulat din, hindi natin dapat ipagwalang bahala ang mga paraan na ginagamit ng Diyos upang abutin tayo, maging ito'y sa pamamagitan ng kanyang salita, ng kanyang espiritu, o ng mga pangitain na ibinibigay sa kanyang bayan. Selected Messages, Volume 3. Kaya, sa kabila ng kahihiyan o pag-aalinlangan, ang kapatid na iyon ay patuloy na nagbahagi ng kanyang napanaginipan sa iba't ibang bayan. Marami ang tumanggi, ngunit may ilan na nagsimulang magbukas ng kanilang puso sa Panginoon. Ito ang paanyaya sa atin ngayon. Huwag nating hayaang maging tahimik ang ating tinig kapag tayo'y tinawag ng Diyos upang magpahayag. Sa mga huling araw, hindi lamang mga propeta noong unang panahon ang gagamitin niya, kundi maging ang mga simpleng mananampalataya na handang sumunod. Kung ikaw ay nakakaranas ng panaginip o pangitain na malinaw na ayon sa salita ng Diyos, dalhin ito sa panalangin at hanapin ang patnubay ng Espiritu Santo. Maaaring iyon na ang bahagi mo sa dakilang gawain ng Panginoon sa pagtatapos ng kasaysayan. Sa mga huling araw, maraming mag-aangkin na sila ay tagasunod ni Kristo, ngunit ang kanilang puso ay malayo sa Kanya. Tulad ng sinabi ni Jesus, marami ang magsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon, hindi ba kami nanghula sa iyong pangalan? At kung magkagayo'y sasabihin ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nakilala, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Mateo 7:22-23. Ayon kay Ellen G. White, sa aklat na The Great Controversy, pahina 593, edition M. Ingles. Sa mga araw na iyon, ang bawat kaluluwa ay susubukin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ang totoo at tapat ay lalabas na dalisay gaya ng ginto, at sila'y gagabayan ng Espiritu Santo upang tumayo ng matatag. Ito ang tanda ng tunay na pananampalataya, hindi ang mga salita, kundi ang pagsunod, kahit sa gitna ng matinding pagsubok. Sa panahon ng katapusan, ang mga tapat ay magkakaroon ng malinaw na pagkilala sa pagitan ng totoo at huwad. Ang mga sinseros, yaong may pusong ganap na nakatalaga sa Diyos, ay patuloy na tatanggap ng kaliwanagan mula sa langit. Maaari silang bigyan ng mga panaginip o pangitain upang palakasin ang kanilang pananampalataya at patatagin ng iba. Ang mga ito ay hindi para sa pagmamataas, kundi para sa pagtuturo at paghahanda ng bayan ng Diyos. Sa Apokalipsis 12:17, malinaw na sinasabi, at nagalit ang dragon sa babae at umalis upang bumaka laban sa nalabi sa kanyang binhi, yaong mga nag-iingat ng mga utos ng Diyos at may patotoo ni Jesus. Ayon sa pahayag 19:10, ang patotoo ni Jesus ay ang espiritu ng propesiya, kaya't ang mga huling tapat ay hindi lamang magbabantay sa mga utos, kundi tatanggap din ng patnubay ng propetikong kaloob. Ngunit isang babala ang ibinigay ni Ellen White. Hindi bawat pangitain ay mula sa Diyos. Ang kaaway ay magpapadala rin ng mga huwad na pagpapakita upang dayain ang marami. Ang sukatan ay nananatiling ang banal na kasulatan. Lahat ay dapat subukin sa pamamagitan ng nasusulat. Testimonies for the Church, Volume 5, pahina 707. Kaya, ang tanda ng tunay na pananampalataya sa huling panahon ay hindi lamang emosyon, karanasan o karisma, kundi malinaw na pagkakahanay sa salita ng Diyos.
Ang mga tapat ay mananatiling mapagpakumbaba, mapagbantay, at masunurin. Alam na ang kanilang kaligtasan ay nakasalalay sa dugo ni Kristo at hindi sa kanilang sariling kakayahan. Ang tanong ngayon ay, tayo ba ay handa na maging kabilang sa nalabi? Handa ba tayong magsalita ng totoo kahit ito ay magdulot ng pag-uusig? Ang huling labanan ay hindi tungkol sa opinyon, kundi sa katapatan sa Diyos. At gaya ng sinabi sa awit 91:14, sapagkat kaniyang inilagak ang kaniyang pag-ibig sa akin, kaya't akin siyang ililigtas. Akin siyang ilalagay sa mataas, sapagkat kaniyang nakilala ang aking pangalan. Sa mga huling yugto ng kasaysayan ng mundo, malinaw na sinabi ni Ellen G. White na ang banal na espiritu ay magbubuhos ng espesyal na kapangyarihan sa mga tapat na naghahangad na sundin ang kalooban ng Diyos. Sa aklat ng Joel 2:28-29, mababasa natin, at mangyayari pagkatapos nito na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman, at ang inyong mga anak na lalaki at babae ay manghuhula, ang inyong matatanda ay mananaginip ng mga panaginip, ang inyong mga kabataan ay makakakita ng mga pangitain. Sinabi ni Ellen White, ang Diyos ay may gagawing dakilang bagay para sa mga nananatiling matapat sa pamamagitan ng mga pangitain, babala, at inspirasyon. Ihahanda niya ang kanyang bayan para sa huling krisis. Testimonies for the Church, Bular 9. Ang mga pangitain na ito ay hindi para magdala ng bagong doktrina, kundi upang magpatibay sa salita ng Diyos at magbigay ng direksyon sa tamang landas. Sa panahon ng huling pagsubok, ang mga tapat ay haharap sa matinding pag-uusig at panlilinlang. Sa Mateo 28:20, binalaan tayo ni Jesus, sapagkat magsisilitaw ang mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, ano pat maililigaw kung mangyayari pati ng mga hirang. Dito makikita natin kung bakit mahalaga ang pagkakaroon ng malinaw na pangitain mula sa Diyos upang makilala ang totoo mula sa peke. Ayon kay Ellen White, ang mga tunay na pangitain sa huling panahon ay tutugma sa Biblia sa lahat ng aspeto. Hindi ito magdadala ng kalituhan, kundi ng kaliwanagan. Isinulat niya, ang anumang mensahe na hindi umaayon sa kasulatan ay dapat agad na itakwil, gaano man ito kahimala o kahanga-hanga. Isang halimbawa ang nabanggit niya kung paano sa nakaraan, bago sumapit ang malalaking pagbabago, may mga tapat na binigyan ng Diyos ng panaginip o pangitain upang maghanda. Ganon din sa hinaharap sa panahon ng pagbuhos ng latter rain, ang mga puso na ganap na nakasuko sa Diyos ay magiging daluyan ng kanyang espiritu. Ngunit may babala rin si Ellen White, hindi lahat ng makakakita ng pangitain ay mula sa Diyos. Kaya't ang bawat karanasan ay dapat suriin sa liwanag ng kasulatan at ng bunga nito sa buhay. Ang tunay na pangitain ay magbubunga ng kababaang loob, pagsisisi, at higit pang pag-ibig sa katotohanan. Ang hamon sa atin ngayon ay manatiling tapat, mapagpakumbaba, at bukas sa pagtuturo ng Diyos. Kung tayo'y magpapatuloy sa pag-aaral ng Biblia at pananalangin, magiging handa tayo kung sakaling tayo'y bigyan ng Diyos ng espesyal na liwanag para sa ating ikaliligtas at sa ikaliligtas ng iba. Kung nagustuhan mo ang mensaheng ito, huwag kalimutang i-like, mag-iwan ng komento, at mag-subscribe sa aming channel para sa iba pang makabuluhang aralin mula sa salita ng Diyos.